Yo, what's up mga repa? Kung hanap niyo yung kwentuhan tungkol sa music, reaksyon sa mga paborito niyong rap battle o gusto niyo lang ng good vibes at tawanan, sakto ang pasok niyo dito sa channel ko. Ako nga pala si Shinichi at welcome sa ating tambayan, ang The Roundup. Medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload, no? Sa pagkakaalam ko, 2 buwan din o magdadalawang buwan na simula nung last upload ko, no? Pagpasensyahan niyo na, medyo na busy lang sa buhay-buhay, no? May mga bagay talaga na kailangan nating asikasuhin. Pero yun na nga 'no, nagbabalik muli tayo at susubukan natin makapag-upload, every 2 days or every, 3 days. Susubukan natin 'yan, isa-isahin natin lahat ng bagong upload ng, Flip Top Battle 'no. Kasi, ang tagal ko na rin, 'di nakakapanood ng mga, uploads nila 'no, dahil nga na-busy. Pero ayun, ang ire-review natin ngayon ay battle sa Flip Top. Ito ay Langit Lupa Tournament 'no, pinakabagong tournament ng, Flip Top ngayong 2026 ang Langit Lupa. Itong Langit Lupa is yung mga naglalaban mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, yung mga small battle leagues, no? Small rap battle leagues na or underground rap battle league. Tapos pinag ano sila namili or pinapili ni Enigma yung mga leader or yung mga pinuno ng mga liga na yon kung sino yung representante ng liga nila 'no, kung sino yung napupusuan nila. So ayun, nabuo 'tong Langit Lupa Tournament. Ang papanoorin natin ngayon ay, Jabo versus, Boy Sleuth. Motus, sa Boy Sleuth hindi ko alam kung anong ano siya, ah, hindi ko alam kung anong liga siya galing 'no, pero tignan na lang natin. Game. Sa kanan ko! Nga pala bago ako makalimutan, shoutout nga pala sa Flip Top Rap Battle League at sa kay Enigma 'no, sa mga ganitong content. Dahil kung wala siya, wala akong maiko-content 'no. Kaya yun, simulan na natin 'to. Galing bang Bukawi, Bulacan? Para sa inyo, Motos Battle League represent! Magiging tayo lahat para kay Jabo! Di ako pinanganak just to be a better maging maangas sa lahat, hindi yung pera. Just a fine young man, better have an era. Ba't na sumisipag lalo na ako may bigay na pera. Shoutout Motus at papanahon na ng AI. Shoutout sa Pray For Us, merch nga pala ni Saint Ice. At lahat ng mga represent collab, Real Jokes, High Minds Crown, Hype Beat, Black Manila, Linya Linya, Unhinged Ulap, at syempre 7-4. Shoutout sa lang lahat. Bagong represent collab nga pala mula sa Linya Linya para sa inyo. At sa kaliwa naman, representing Surigao at Butuan, representing Nalang Katay, Battle League, mag-iay tayo lahat para kay Boys. Nilang Katay Battle League pala 'no, yun pala yung kay Boy Sleuth. Basi ka mo matingaya kung ano ing ani among sinultian pero lagi Surigao na mulahi gadyon kami sa iban kundi dun sa iyo sundang kutsilyo amoy idyo tagsaligan pero dere kay lahi kay among dila among hinagiba. Yo boys, Loot Asylum, shoutout sa Nilang Katay Battle League, Sorb League, XRC Surigao, Rafael Incorporated. Mamaya na yung iba. Shoutouts din, sir. Tuloy-tuloy lang tayo. At nanalo na si Boy Sleuth ng coin toss. Piliin niyo mauna si Jabo. Tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin unang banat. Jabo. Game. Yeah! Yung flip top may bagong pakulo. Buti na lang si Jabo mapagpatol. Tatapat ka na nga lang sa AI, hindi mo pa kayang makontrol, hindi to aabot. Manatili sa likod at maghabol. Kasi sa langit lupa, yung nasa pedestal, yung untouchable. Gets mo ba, tol? Kasi sa polls at survey, the odds is mine. Iwan to sa numero, you can't deny. Maniniwala ka, numbers don't lie. Pag nagsalita na tong 45, kablao, kalat sa wall at frame. Totoo nga na basta artist, my scattered brain. Serious mode, no fun and games. Ikaw ang patunay na si Arik, may wak na taste. Every shot will make you shake, magpapalpitate. Tapos yung happy days, madedecapitate na tong fuzzy hoe. Tas iangat ko yung ulo na para may bloody nose. Ang galing ng ano nito, delivery nito ni Jabo 'no. Sobrang technical din ng sulat niya. Tapos
yung aggression niya hindi nawawala. Grabe. May napanood akong battle nito ni Jabo nung dalawa sila nun eh. 2v1 yung kay Lipcram tapos yung kay Nego G. Yung finals nila sa Motus, no? Galing din ni Jabu doon. Pero sa tingin ko mas nag-improve yung sulat niya dito sa ano, dito sa tsaka yung ano niya, yung pagiging confident niya sa stage, no? Sa tingin ko mas nag-improve yun. Siguro dahil nasa flip top na siya, kaya ganun. Pero ang galing ni Jabu dito. Ganda rin ng rhymings niya talaga. I'll make your eyes close, nagme-meditate, kalaban niya ay cyborg, cyborg, do not engage, do not engage, so tatamaan to ng solid, hindi ako pwede sa close room, I need a bigger stage, I'm close. Yung sa mga di nakakaalam, yung cyborg kasi yun yung pagkakakilanlan kay Japo, no? Naging identity niya yun simula nung laban nila ni Nego G. Dahil parang nag-ano siya doon na alam ko doon nagsimula yun sa ano sa bullet train parang setup na I know the game parang ganun. Umiwas ka sa Mirage pero sumalubong ka sa bullet train. Tapos yun bago yung linya na yun, no. Sinabi ni Jabu doon na ano na kalaban mo cyborg ganun. Claustrophobic, Nagtatanong. sa close room, I need a bigger stage, I'm claustrophobic. You know the motive. Unang dayo mo dito sa Manila. Yung agwat natin, milya-milya, kita namang napakalayo. Tangina rin kasi ni Enigma, di mo alam kung seryoso o nananarantado. Pinaka-advance na laruan sa lugar nila. Lato-lato. Pinapakita dito ni Jabo na siya talaga yung ano no, na yung bigger fish dito sa Langit Lupa tournament, no. Kasi marami nagsasabi na itong Langit Lupa tournament ay ginawa para sa Motus tsaka sa Pulo, no, o FRBL kasi yung tatlong liga na yun yung parang nagbabanggaan eh. Sa Luzon kasi sa yung tatlo na yun sa Luzon lahat yun eh. So parang yun yung nagiging ano na yung mga liga sa Visayas, Mindanao, no, medyo hindi sila gano'n kakilala. Kaya parang na-underestimate sila, no, or sila yung underdog dito sa tournament na 'to at yung tatlo yung sa Pulo, sa Motus at saka sa FRBL, sila yung parang naging mata, no? Sila yung minamata dito sa tournament na 'to. Yun yung pinapakita ni Jabu dito, parang David versus Goliath. Kaya gets ko yung pakay mo. Yung pangarap ng bata, gusto mo lang tuparin. Kaya binigyan ka niya ng robot na hindi mo kayang laruin. Kaya nung nasa harap niya na ako, di niya alam yung dapat na gawin. Ano ba to? Instructions manual? Babasahin ko pa ba? Di ko maintindihan, si Enigma trippings talaga. Arik, umamin ka na nga. Binigyan mo ng teknolohiya tong ignorante, alam mong kumakain to ng tanga. 2 minutes. Na fuck that shit! Sabi ni Arik pwede lumagpas ng 2:30 kaya labas ng extended clip and hosted iwalay aim this gun there. Stick ka sa pader at sa huling segundo ang ipaparanas ko 30 seconds massacre. Dumayo ka ng Manila para kalabanin ako? What a bold move! Si Jabo na naman nag-dominate sa close room! Wala nang bago, that's some old news! Hindi pa ba obvious? Para ka nakipag-brainstorm tas kapalitan mo, Zeus! Kasi round 1 pa lang, body bag na agad! Yan ang tunog mo, Tus! Unang balot, pakinggan natin. Lakas na Jabo dun sa round 1 delivery, aggression, tsaka sa sulat, no? Ang lakas ni Jabo. Tignan natin yung ano, yung round 1 ni Boys Luz bago natin husgahan. Galing. Ngayon ko lang mapapanood to si Boys Luz. Hindi ko pa siya napapanood sa kahit anong battle niya o kahit anong liga.
ng chance. Yo! Ginamit agad yung underdog eh. Tangina mo, kaka pa rin palang Bisaya. Tingnan nyo here. Look! Yung balbas niya pang Bisaya, kinukosplay niya si Saint Luke. Pero de... Pero de... Mayaman daw yan si J-Bo, di yan umiinom sa gripo. Sumali yan siya dito para di halatang baby siya ng Nepo. Kaso magpaulan man ng pera, hindi ka tatalab sa tunay na nalaban. Para kang ang patuan clan, di ka masasalba ng iyong yaman. Parang nag-slant rhyme siya dun. J-Bo, Nepo, Graypo. Parang Chavit na umaasa kay Jillian Ward, ngunit di siya tatagos. At sa huli, ayun yung J sa Bisaya magtatapos. Ako'y taga Mindanao na dinala sa grain assault para daw mabugbog at mawala ng malay. Kaso di na ako tatablan sa grain assault. Sanay na ako sa amin manakawan ng palay. Yo! Pinakamalakas yung punchline. Bullet train! Woo! Damn, bra! Solid! Kaso kaharap mo ngayon... Sulid. Ito pala yung binabagit ni Shay, Sulid. Isa lang masasabi ko sa ano, Green Assault, Sulid sa buong event. Sabi ni Shay, Sulid daw. Boys Loose. Kay Boys Loose pala yung galing. Ginamit na dito ni Boys Loose yung pinakamalakas na punchline ni Jabo nung championship championship round niya kay kay Nego G, yung bullet train yung sinasabi ko kanina. Yun ginagamit na dito ni Boys Loose. Solid! Kaso kaharap mo ngayon sa game, may di na same ang guhit. Tinapat ka sa sundalo na may aim na sure hit. Safe sa underground ng train. Kaso ang lane ay nasa main na at low speed. Magsapin may magpipenetrate at pain na ang concept. Lipitin pag na-maintain na kay insane na movement. Kahit gano'ng kabilis ay aabutin at sa iyong brain. No, ukit kasi kung ikaw ang bullet train, ako ang taga Mindanao na mas na train sa bullet. Putang ina, hindi nagmamadaharag to si Boyslet Yung aggression ni Jabo, parang tinapatan niya, no? Mas hinigatan niya pa yung aggression ni Jabo. Hinigitan niya eh. Pero sa delivery, mapapansin naman na masanay si Jabo sa Tagalog, no? Siyempre Tagalog yung flip top, no? So need ni Boyslet mag-adjust sa so language barrier, no? Pero makikita naman na sinusubukan niya pero hindi naman siya gano'n kasagabal pero makikita mo lang na mas lamang si Jabo pagdating sa pagbigkas at sa delivery. Kasi easy lang tong binigay na job na si Job. Pagkat ako'y lisensyado na hunter. At job kung hanggang job ka lang, sige ako na bahala na mag-counter. Kasi halimaw daw bumoses tong si JB. Tila Justin Bieber na nagkasungay. At gaya ni JB, madidiscovery ka din sa lansangan ng kaso wala ng buhay. Mahalin tulad ka lang din sa mga naunang kampiyon na sumalang at kinalimutan at nagdaan. At masasabi ng fans, familiar sa akin yung style nito, di ko lang matandaan. Kasi walang Jabo pagkat naging abo na ng masilaban hanggang Jabo ay maging di Jabo na ng nakaraan. Yo! Sa laban nila ni Nego G, nag-robotics tong tanga. Feeling talaga ni Jabo, siya ay Jabawookie, sumayaw pa talaga. Binabasag na dito ni Boyslet yung katauhan ni Jabo, no? O yung ni Jabo, karakter ni Jabo na tangina cyborg ka tapos sumayaw-sayaw ka pa, ganun. Parang kinikengkoy lang dito ni Boyslet yung pagiging maangas nung karakter ni Jabo na cyborg. Sa technology, sabay banat ng mala AI. Tangina mo, nagmukha kang kay Chuswan na dinapilay.
Oh, di ba, di ba? Pansin nyo? Di ba? Weirdo din ang liga nyo, no? Ang weirdo ng liga nyo. Nagkakampyon, nagkaganyan. Katakot to imbitahin sa binyagan, baka biglang mag-robotic sa simbahan. Yeah. Yeah. Pwes di mo ako madadala sa mga ganyan. Kaharap mo na ay real deal. Kahit maging robot, sasabay ang mga bala ko ay real steel. Kasi, yeah! Kasi robocop baka mo, robot mo mukha mo. Pagkahugot ko sa bulo ay gugulong ang iyong ulo. Yan ang dulot ko sa bubo na gusto lang maging robo. Dahil kahit sa combat na mortal, wala kang panama sa akin gago. Kasi bago maging cyborg tong si Jax ay puputulan ko ng braso. Jack 6? Jack 5? Hindi ko alam kung may Jack 5 eh, pero alam ko Jack 6 eh. Hindi ko alam kung ano. Sa Tekken yun eh. Walang braso na ano, cyborg. Tapos pinalitan lang ng ano, bakal. Ay! Ina mo! Inang round 1 yun. Nahihirap to na. Paano ba? Kasi yung round 1 ni Jabo, nandun yung aggression, yung delivery, yung technicalities ng sulat. Pero kay Boys Luth, nandun yung performance, yung aggression sa sulat, sumasabay din. Siguro sa ano na lang no. Parehas naman silang naging effective sa mga material na nagamit nila. Pero sa tingin ko lang konti lumamang dito si Boys Luth. Konti lang. Kasi maganda yung panimula ni Jabo. Pero sa tingin ko nagawa din ni Boys Luth yung advantage ng maging pangalawa no. Ang kulang lang siguro sa kanya rebat, pero parang naging rebuttal kasi yung mga ano ni Boys Luth sa ano sa yung about dun sa cyborg eh. Parang kinikeng ko yun na kasi ni Boys Luth yun, which is ginawa agad yun ni Jabo sa round 1 no. Kaya sa tingin ko napakagandang placing nun para kay Boys Luth ng mga cyborg angle. Yun, tingin ko konti lang Boys Luth. Tingnan natin round 2. Ay na, inunahan niyo ako eh. Sabihin ko sana yun eh. Pero, ang sulit ah. Kala niya malalagay niya ako sa alanganin. Sobrang bisaya ka, naalala ko yung katulong namin. Ina na ito. Kung yung iba dito, pinag-aeroplano, tapos iba ang pinagbarko ayon sa rhyming lord, si Boys Luth naman mula Siargao pa Manila naka-surfing board. Island boy! Ina sinimulan ni Jabo dito ng joke no. Bumenta naman. Alam niyo kung anong racket niya sa Siargao? Mag-video-video ng turista. Sa ganun siya kumikita. Palong-palo ka sa racket mo. Alex Ayala, walang iya ka. Pinaikot-ikot pa yung camera sabay lulusot sa palda ng dalaga. I ain't gonna do that shit. Not in my damn life. Ibayabang ko ngayon, di na kailangan mag-check mic sa sobrang hangin ko. Tong human drone makakatikim ng airstrike. Speaking of airstrike, mukhang malapit na tayo sa World War III, mga pare. Pero huwag kayong kabahan, mga pre. 3 lang helicopter nyo. Kuya AJ, wala kang pake. Marami kaming human drone. Kaya huwag kayong kabahan pare. 3 helicopter nyo. Kuya AJ, wala kang pake. Kasi marami kaming human drone na pwedeng
ala sa tangke. Kaya pa na itong tumawid sa isla. Yung mga battleship, mako-corner, di gagana. Ba't kami matatakot sa Navy SEAL? Meron kaming surfer na Bisaya. Ano, parang naglag. Nangyari. Pues dumaloy ka sa alon kung kaya mo yung wave. Balagbag na to till this day. Train of thought sa DNA. Kaya paano ka sasabay sa subway, surfer? Katapat mo bullet train! Yeah! Yun lang, no? Parang medyo nabasa rin kasi ni Boy Sleuth nga yun. Nasira ni Boy Sleuth yung bullet train na ano eh. Na karakter ni Jabo eh. Dahil nga parang kinengkoy na yun ni Boy Sleuth kaya mapapansin niyo parang hindi na siya ganun ka-effective. Fuck this bitch up and I hope he dies. Magkabilang kamay, lilipad sa mukha na parang Voltes 5. Hindi tunay yung kulay. Kala mo colorblind. You a fake bitch. Dolomite. But he tryna represent his region. That's all good and nice. Pero nagawa na yan ni Terdy at nanggaling siya kay Sight. Let's talk about this shit. Pero malabo tong umamin. Cause Moto's on top, but they deny that like it never happened. Sige nga, silipin natin. Kung wala sa top yung Moto, Teka, ayusin ko lang. but halos lahat ng naka-lineup, naka-battle na sa liga namin. Including you. Including you, league versus league. He tryna pull us through. Arik, you got a coolest plan. Pero Motos versus who? Halata naman na loser yan. Your league needs some justice. Ang tawagin nyo si Superman. Kasi hindi to sapat. Kung gusto nyo ako matesting, nung pinabahala nyo ako kay Batman, pinasa niya ako kay Penguin. Yeah, bitch. Penguin looking ass. I'm here to deliver. Marami pa akong batang paiiyakin. Marami pa akong batang paiiyakin. Walang ligtas, mamalasin ang itapat. Wawasakin kasi di pa pinapanganak yung maglalaglag sa akin. Penguin. Wala ka banat, pahinga natin! Napansin ko dito, no, parang same level lang siya nung round 1 ni Jabo. Consistent yung aggression, pati yung sulat, no. Pero sa tingin ko kulang sa haymakers yung round 2 ni Jabo. Bukod doon, parang si Jabo, yun napansin ko rin na sa oras, no, mas mahaba yung oras ni Boy Sleuth kumpara kay Jabo. Siguro dahil ganun din yung nangyari sa round 1, no. Mas mahaba yung oras ni Boy Sleuth kaysa kay Jabo. Pero tignan natin round 2 ni Boy Sleuth. Game. Galing, galing, galing. Solid. Yo! Pinanood ko ang pedestal finals mo. Tangina, mga baon mo ang solid. May wordplay, jokes at bars, tsaka ang laki ng baon mo na tubig. Ang daming binitawang letra habang may extra pa siyang 1 liter. Sabay may nag-amok dun sa labas kasi dinala mo daw yung chaser. Yeah, ba't ba sobrang lakas mo uminom ng tubig, ha? Ganyan ka ba kapag kabado?
Kung nakatira ka lang sa Sub-Saharan Africa, malamang galit sa'yo ang mga tao. Pero ngayon, sanay nagdala ka rin ng maraming tubig kasi iikutin mo desyerto. Sige, sanay ka na sa tubig at masanay na ako manggripo. Walang silbi ang holy water pag malademonyo ang disenyo, di mapapatay ng iyong tubig ang apoy kong galing impyerno. Kasi ako'y pumunta na may gutom at apoy, kaya ito'y di ko pagsisisihan. Habang ikaw yung babaeng bumbero na rumisponde, apoy ko'y di mo mapipigilan. Para kang Pilipinas, tapos ako ngayon dito ay digmaan ng sadya. Anong silbi ng iyong paandar kung gasolina mo'y wala? Kasi style na... Hindi ko alam kung may punchline yun, no? Parang wala. May isang minuto na, no? Mag-iisang minuto na ng round ni Boys Love dito. Pero sa tingin ko, wala pang lumalanding na sakto kay Jabo, no? Pahinga pa natin. Ito, pinipilit magtunog rough yan kung umasta ay talagang trying hard maging agresibo para harsh daw at palaban ni hindi nga smooth at swabe, panay bash lang sa labanan. Ikaw ba naman tamod ng rough yan, talagang magaspang kalabasan. O diba, pansin niyo ang tunog ng style niya at elemento? Kala ko ba hapon tong gago, ba't wala kang sariling na invento? Kasi kung dinadaan mo mabato at rough, ibig sabihin di ka pa semento. At kung puro ka lang rough, di pa solido ang disenyo. Tas kayo naman, tudupuri, kaya tong gago na aning. Kakaiba din battle rap nyo dito, mas agresibo, mas magaling. Doon pa lang may lumanding, no, na isang solid yung kakaiba yung battle rap nyo dito. Mas agresibo, mas magaling. Pero parang hindi siya rekta kay Jabo, no? Though aggressive si Jabo, pero kasi parang ang tinitira niya dito, ang tinitira niya dito, lahat ng battle league sa Luzon, no? Kakaiba, ganun. Parang mas agresibo, mas magaling. Hindi siya rekta kay Jabo, no? Pero sa tingin ko lumanding naman siya kahit papaano. Pero ang ganda ng linya na yun. Para kang barilan sa Maynila. Kumpara sa pinanggalingan ko, wala rin. Kasi kung ganito na malakas dito, average lang to sa amin. Kaya buti na lang talaga at may langit lupa at ang picking yun diverse. Bago pa ang flip-top tuluyang maging Motos Universe. Kasi 80% ng nakakapasok dito ay galing Luzon, kung saan sa salitang Tagalog ay hubog. At kayo lang din ang dahilan kung ba't sinasabihan lahat ng bago magkakatunog. Tinitake for granted nyo kasi ang lingwahe, nakasanayan nyo na ata. Kaya kung ano-ano nang sinasabi ng mga putang inang bata, kung sa inyo, pagtatagalog ay normal na usaping pangmasa, pues kami nagtatagalog upang gawing sandata. Kasi 2026 na, panlalait nyo pa rin kumakatot ng saging, Bisaya, yan pa rin panlalait nyo sa taga Mindanao. Ba't di kayo mag-upgrade? Yung lirikal at may bitaw, panay ang lait sa ming Bisaya, pero sampal sa mukha nitong Timawa, na kung mismo dyan sa ligang nire-representa mo, ang pinakamalakas na kampyon dyan, Bisaya! Ready? Kaya shoutout sa'yo, 30! Pero ba't naman ang inubos mo ay puro lang Tagalog? Pero wag kang mag-alala, mamaya sa round 3 ako na bahala dito sa hapon na nakapasok. Muling bana at pakinggan natin. Okay. Round 2 ni Boys Luth, punto sa tingin ko yung inano niya, diniin niya, no. Pero kung itatapat mo sa round 2 ni Jabo, halos parehas lang din, parehas silang humina. Pero sa tingin ko, maganda sana yung mga punto ni Boys Luth dito, no? Pero parang hindi siya nakasentro kay Jabo. Sa tingin ko para siya sa buong Tagalog versus Bisaya concept, no? Yung ganun. Tapos yung sa mga rap battle na mga agresibo daw yung mga taga Luzon, ganun. Tapos mas makagaling. Sa tingin ko, bigay ko kay Jabo yung round 2. Tignan natin round 3.
Yung mga caliber ko daw sa kanila, yung pinakamahina na. Double check mo kung tama ba. Kasi yung top tier nyo, si MP3. Pinakamalamyang Bisaya. Tangina mo. Pero Sinubukan mag-rebat ni Jabono pero parang hindi na gano'n. Kasi parang marami pang Bisaya na magagaling kaysa kay MP3, no? Magaling naman si MP3, no? Pero sa tingin ko hindi siya yung top tier ng Bisaya o sa Mindanao. alam niyo ba sa liga niya, champion to? Champion ka pala? Lately ko lang nalaman. Kaso Bisaya Conference, wala akong maintindihan sa laban. Ilang araw ko yung dinamdam. Ang hirap, mas trip ko makipag-boxing. Pero tatawid pa rin to sa language barrier when my hands do the talking. Champion ka? Elims ko si K3U, pinalamon ko ng suntok. Si Supremo at Jesu, pinetiks. Alam mo na siguro yung buod. Si Nego G, nag-choke. Parang tournament nyo tulog. Pag pinagkumpara yung run natin, gagamit ka tungkod. Kasi malayo na ako sa newbie. Matagal na to nanghahamak, Brad, dati pa. Babad na to sa lente, nagbago lang tagahawak ng camera. I mean, no disrespect, pero kulang ka, Doy. I'm the king of the jungle, to mga tutataboy. Marami pa akong body bag at sa pagbuhat annoyed, pero di ako magpapagod, ipasok ka, magkusa ka, boy. Boy slut! Boy slut! May potensyal ka sana kaso sa akin ka natapat. Kasalanan din ni Arik sapagkat pwede niya akong iharap sa mas may kayang pumalag. Kaso ikaw ang pinauna sa pangkat. Napatay ko tuloy yung bata. Bang bang! Sayang yung slut. Sayang yung slut. Talaga, na imbis sa iba sa'yo napunta. Ang kapal din ng face. Wala namang bilang to eh, di na kailangan hate. MC sa MC? I mean no hate. Pero sana gets mo na debut battle ko to at ikaw yung celebration cake. Kasi buong rap career mo, isang beses ka lang nadayo. Paano nasabing ready na to? Ako nanggaling sa iba't ibang liga. Nakasalamuha mga MC'ng palo. Kaya kong sabihin na marami pang mas deserving kesa sa'yo. Tulad ni Nasha, Ozarugami, 7K, si Dari, pati na si Critical Brown, kay Josh, Kilua, Jesu, Ketner, mga naghahalimaw, kay Rick, JLC, Tus, you better keep it loud kasi di lang Motus dala ko kundi buong underground. Shinout out yung mga deserving. Lakas ng buong underground na yun, no, na reference. Nagbanggit si Jabo ng mga malalakas sa underground. Iba't ibang liga yun, no. Mas parang mas deserving pa daw yung mga yun kaysa kay Boys. Yan ang napiling galaw. Siguro para sa'yo, hindi yun nagmamatter. Pero gusto ko silang iangat sa underground para ipalit ka 6 feet under. Pero pangarap mo to, di kita pipigilan kung ganun. Gusto mo manatili sa flip top? Ito payo ko, Chong. Manghingi ka ng spot kay Shernan kasi marami siya nun. O nadamay pa si Shernan. Baka sabihin walang utang na loob. Kayo na bahala kung mamasamain nyo. Kasi tong langit lupa binuo para sa Motus at Pulo. Kaya Balz, galingan mo. At ikaw naman Yan ang sinasabi ko, no? Nagkakahamunan talaga dito yung tatlo, no? Yung sa FRBL, tsaka sa Pulo, tas yung Motus. Silang tatlo yung parang bang nagbabanggaan dito. Pero yung mga taga Visayas, hindi rin nagpapatalo talaga. rapper na tanga, pasensya ka na kung wala ka na pala. Kasi pagtapos ko sa isla ng Siargao, rerekta sa baha. Time, motherfucker. Huling banat, pakinggan natin! Direkta sa baha, which is yung Floodway, no? So yun nga, Pulo, Floodway, tapos Motus. Sakto rin yung ano ni Jabo, no? Mas malakas ng konti sa round 1 at round 2 niya. Tignan natin kung kayang sumabay ni Boys Lute sa round 3.
Tangina, nagtawag pa talaga ng backup. Nagtawag pa talaga. Si Nash, tangina, di ko naman kilala. Binasag lang ng ganun, no? Tsaka di daw niya maintindihan mga battles ko. Pero okay lang, pwede na. Eh ngayong nagtatagalog ako, okay ba? Solid! Solid. Tsaka, ba't hapon ka ng hapon? Paulit-ulit ang tanga. Isa lahat ng nagkiklaim na hapon, ikaw lang may malaking mata. Kahit magpakilala kang hapon sa mga hapon, tangina, baka tadyakan ka pa. Kasi di ka naman talaga hapon. Mga linya mo lang ang sadya pantanga. Sadya pantanga. Moto! Solid! Yo! Pero di nga, proud kang hapon. Kasi pag galing Japan ang pyesa, quality yan nga ang sabi. Sige, kung ganun, ipaliwanag mo ba't ayaw na mag-start yung sira na Kawasaki? Solid! Seryoso na. Seryoso na. Noong World War II, ang mga Hapon dito maraming pinatay, ni-rape, at mga Pilipinong inalila. Tas ito, proud isigaw. History, di mo nabasa? Paano mo nasisikmurang isigaw at hindi nababahala kung mismo nga ikaw ay naging bunga sa nangyari noong panggagahasa? Oh, kahit sabihin mong OFW ang nanay mo at sa Japan ka ginawamin, pues kung nabuo ka overseas, dito sa lupa ka wawasakin. Kasi ikay nasa lupain ko. Huwag kang umastadya ang Saitama. Ito'y kamao ng hukbalahap, kaya sa'yo mismo to tatama. Yo, naalala nyo tong sinabi niya? Naalala nyo to? Babanat-banatan ko tong buwan hanggang magkulay pula na parang bandera ng Hapon. Shit. Butas yun. Sa laban niya kay Nego G. Logo ng Hapon, buwan. Palakpakan natin si Jabo, galing Japan, the land of rising moon. Dong! The Land of Rising Sun kasi yung Japan. Tapos yun yung nasa flag. Yung pula sa bandera ng Hapon, hindi yun buwan. Sun yun! Tanga nito, tanga. Nalilito na ata siya kung Pilipinas o Japan, di niya na alam kung saan doon. Di pa tapos yung round, pero sa tingin ko round 3, voicelet na to. Solid! Yeah! Yan! Gusto niya kasi katakutan, parang Yakuza. Kaso palpak lang ang sandata, kaya di ka tunay na Hapon kung di ka marunong gumamit ng katana. Yan! Nagmamagaling kasi tong dayuhan, tatanga-tanga naman ang apog. Parang ang si Fumiya, isang Hapon na katawa-tawa lang sa Tagalog. Parang dayuhang si Marwa na sa Pinas na lang nagtago, mamamatay sa kamay ng Pilipinong may dala-dalang pasabog. Oh, gulat ka, kasi akala mo easy win, kaso pinakita pang bihira. Tangay na. Voicelet, man. Kasi nga, di ba, parang Motos yung isa sa pinakamalaking liga dito sa langit lupa, no? Kaya parang sinasabi ni, dito na, nagulat ka ba? Alam mo, easy win, ha? Alam mo, mahina kami. Porkit maliit na liga lang kami. Or di kami kilalang liga. Ganun yung sinasabi ni Voicelet dito. Yung David versus Goliath, no? Grabe.
Kasi akala niya easy win. Kaso pinakita pambihira. Itong inakala mo lang na basura ngayon sumisira na sa Maynila. Kabaliktaran to dito sa may lahi na tumitira ng manika. Kasi binasi ka lang din gago, minani ka lang sa tira. Ako si Boy Slot! Galing pang Siargao kaya itong dayuhan humanda. O ako'y taga Siargao at sanay na sa dayuhan bumangga. At kung malakas na alon to dito kung ituring, kasi sa laban sa nayan, pues ako ang taga Siargao na magsasabing walang malakas na alon na di ko kayang sabayan! Lakas ni Boy Slot dito sa round 3. Solid! Yeah! Pinakitaan ka ng bago, walang lumat patapon, kumakain pa ng alikabok na sinilid ko sa kahon. Itong bago umaas ng lupa, parang replika na binaon. Kasi ngayon, ang Yamashita ay naging kwento sa pagong pagkat matagal ka nang tinapos. Tapos na ang panahon ng hapon. Inang laban yun. Lakas ni Jabo pero tangina na ito ni Boy Slot. Sige, Boy Slot. One, One, three, Boy 17. Slot. Jabo versus Boy Sleuth. Maging Iceman best para sa namin pareho. Maraming salamat sa inyo lahat. Kayo yung sulit. Kayo yung sulit. Bottom Urado! 3, 2! Advancing sa Langit Lupa Tournament. Magiging tayo lahat para kay Jabo. Gulat din si Jabo eh. Pero, pero parang si Boy Slot yung nanalo no, sa ano. Pero wala eh. Subjective kasi ang battle rap eh, no? Hindi natin masasabi kung may luto or wala, no? Basta alam natin, subjective ang battle rap at kanya-kanyang preference lang yan, no? Pero sa preference ko, para sa akin, panalo si Boy Sleuth. Hindi mahina si Jabo, no? Siguro sadyang mataas lang ang expectation kay Jabo. Tapos si Boy Sleuth, dahil nga hindi siya masyadong kilala or yung liga na pinanggalingan niya hindi gano'n kakilala, no? Tapos Bisaya pa. Hindi siya hindi nag-expect masyado yung mga tao sa kanya kaya gano'n kalakas yung crowd reaction. Pero ayun nga, base lang naman sa akin, yeah, Boy Sleuth yung panalo pero congrats pa rin kay Jabo, no? Abangan natin yung round 2 ng tournament, ng Langit Lupa tournament. Kalaban niya doon si Sisik ng FRBL, no? Yun, maraming salamat sa pagsama sa panonood ng Boy Sleuth versus Jabo. Hanggang sa muli. Peace.